What's up mga kasesh? Welcome back to Truly Asia Diaries and this is Take 5! Alright guys, before we start this video, if you are new to this channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga happenings ng Truly Asia Diaries. So for today's video guys, ay gagawa tayo ng short review, honest user review ng DJI Osmo Pocket. Yun po ang gamit kong camera ngayon. Kung napanood niyo yung previous content ko sa Taiwan, ayan, yun po ang ginamit ko, ang DJI Osmo Pocket. Ito siya guys, ang DJI Osmo Pocket. So yan. Ayan siya guys. So kung napanood nyo, nag-unbox tayo nito like a month ago. So ayan, ang DJI Osmo Pocket. So ito po yung ginagamit kong camera ngayon. So sa mga hindi nakakaalam guys, ang DJI po Osmo Pocket ay ang DJI smallest ever portable gimbal capable of shooting full 4K video at 60 frames per second. Kaya naman talagang high quality ang video na magagawa ninyo kapag ginamit nyo ang DJI Osmo Pocket. May laking 12.19 by 3.69 by 2.8 cm in size, 116 grams. So napakagaan niya talaga guys. At meron siyang dalawang speaker, nandito sa ilalim at saka nandito. Ayan, so dalawa yung speaker niya guys. At saka meron din siyang phone connector. So you can connect your phone guys if you're using an Android or iOS. So ayun na nga guys, ang pag-uusapan natin ay yung 5 things na nagustuhan ko and hindi ko nagustuhan sa DJI Osmo Pocket. Okay, so unahin muna natin yung bad news. What are the things that I dislike about DJI Osmo Pocket? First guys is the battery life. Hindi naman ayoko talaga, no? Pero yung parang downside niya, dahil nga maliit siya, so yung battery life niya ay medyo maikse. I think maximum 2 hours lang siya na magagamit. So dapat lagi kayong may power bank. Tapos kung gusto niyo, kasi meron siyang motion time-lapse guys. So kung gusto niyo ng mas mahabang motion time-lapse, so mas maganda na meron kayong extra juice of battery para gamitin. At number 2, ang ano ko is yung mode changing. So yung mode changing niya kasi guys, so normally pag ginagamit mo siya, hindi siya bumabalik sa default mode. So, nangyari yan sa akin sa Taiwan na naka-follow mode ako. Tapos, nung binuksan ko ulit siya, naka-follow mode pa siya. So, nung itatry ko siyang, i-lift up, tapos mag-high together dun sa mga kasama ko, sa akin lang siya sumusunod. Dahil nga may follow mode si DJI Osmo. So, yung mukha ko lang yung susundan ng camera, hindi yung pangmaramihan. So, yun. Sana medyo dapat babalik siya sa default. Tapos meron ding time na nag-slow motion kasi ako, tapos nung nag-record ako, akala ko normal mode, naka-slow mo din pala guys. Sayang effort ko sa pagsasalita. Sorry. Pangatlo guys ay ang phone attachment. So kung makikita nyo guys, itong DJI Osmo ay meron siyang phone connector. So phone adapter. So pag ginanyan mo siya, binaligtad mo, ayan, pwede mo nang ikabit yung phone mo dito. Kaya lang, medyo nagiging problema ko is hindi siya stable guys. So, medyo nagdi-disconnect siya at times. Tinanggal ko na nga yung casing kasi pag may casing yung phone hindi siya umaabot. So, dapat talaga super stock siya. Kaya lang, syempre pag nagmo-move ka, gumagalaw din yung phone. So, yun, medyo nadi-disconnect siya. Pero ang alam ko may nabibili na parang stabilizer para nakakonect talaga yung phone ng bongga. So, hindi na siya magdi-disconnect. At number 4 guys is the mic placement. So, yung placement ng mic niya, sabi ko nga kanina merong isa dito, yan, sa ilalim. Tapos meron din dito sa harapan. So, kapag hawak ko siyang ganyan guys, tapos nagre-record ako ng vlog, nagsaset ako blah blah blah, Charlie. So, yun, ano siya, hindi ko napapansin, natatakpan siya ng kamay ko. So, kapag dapat talagang hawak mo pa ganito lang. Ayan. So, medyo risky kasi pag ganito yung hawak mo, baka malaglag, ganun. 'Di ba? So, medyo hindi lang okay yung mic placement niya. Tapos, halimbawa, nagre-record ako paharap dyan. Yan, nakaharap ng ganyan. So, yung sound niya, hindi masyadong nakaka-capture dun sa unahan. Sa face fronting speak. At ang panghuli, medyo maliit yung screen niya guys. So kung makikita nyo,
Ang screen niya po, meron siyang maliit na screen dyan. Ayan, yung square na screen. So, medyo maliit siya guys kasi square. So, kapag nagsushoot ka, hindi mo makikita masyado pag wide angle. Pero may option naman siyang gawin nyo siyang wide. Kailangan mas liliit siya. So, dapat malinaw talaga yung mata mo kapag ginagamit mo. So, yun. So, syempre hindi naman natin maano dahil nga maliit talaga siya. So, dapat maliit na yung screen. Alang naman, isang buong screen yung nasa baba, diba? So, yan ang mga 5 bagay na hindi ko masyadong bet kay DJI Osmo Pocket, guys. So, this is just an honest review as a user's perspective, guys. Okay? So, yun lang naman yung napansin ko, yung 5 bagay. So, kung kayo po ay gumagamit na ng DJI Osmo at sa tingin niyo meron pang ibang downside na nakalimutan ko o hindi ko napansin, you can comment down below, guys. Alright? Para everybody happy. Kanya-kanyang opinion lang yan. Okay, guys. So, let's move on to the things that I like dito kay DJI Osmo. Ayan, guys. Yan si DJI Osmo. So, pag pinindot mo siya ng 3, harap yan sa inyo. Taran! Oh! Bongga, diba? Ayan, guys. So, number 1 is the carrying case. So, ang maganda dito, guys, hindi mo na kailangan bumili ng mga casing kasi kasama na siya. So, ito yung carrying case niya, guys. Kung napanood niyo yung unboxing, ayan, matigas siya. Saka, talaga mabilis siya ilagay. Yun nga lang, medyo mahirapan kayo maglagay. Pag pinatay nyo kasi siya, so you only have 7 seconds para ipasok siya. Ayan. Kasi, pag lumagpas kayo dun sa 7 seconds, guys, maglo-lose si DJI Osmo. So, papakita ko sa inyo. So, ayan na, binuksan ko siya. So, pag pinatay ko siya, guys, mag-i-stay lang siya nakaganyan for 7 seconds. Tapos, after that, maglo-lose siya. Look at it. Ayan. 4, 3, 2, 1. Ayan, pinahiya ako, diba? Ayan, guys. Ayan, nag-loose na siya. Diba? So, ngayon, mahirapan ka na maglagay kasi kailangan ayusin mo pa siyang ganyan. So, dapat pag pinatay nyo siya within 7 to 10 seconds, ay maibalik nyo na siya sa loob. Okay? Got it, guys? Okay, bongga yan. So, at number 2, very portable, guys. So, dahil nga maliit siya, very portable, handy, pwede mo siyang ilagay sa bulsa mo lang, ganyan. Tapos, napakabilis buksan, guys. Ayan, oh. In like less than 3 seconds, ready to record ka na agad. So yan, kung kailangan mo talaga yung madalian, guys, napaka-portable niya talaga. At saka, magaan. Magaan siya, guys. So, very handy. Ayan. Number 3, syempre, kabog na kabog ang video quality, guys. Lalo na kapag ginamit nyo ang 60 frames per minute or 4K video, sobrang ganda. As in, bonggang-bonggang maganda ang pagkakuha. HD siya. HD siya, guys. At talaga namang kakabog ang content ninyo kapag naka 4K kayo. Pero, ang recommended, guys, is 4K in 24 frames per minute. Kasi pag 60 frames per minute, medyo mahirap siyang gawing cinematic. So, kung yung mga normal vlogs lang hindi ko sinabi yung mga talagang gusto niyo yung pang pelikula, ganyan. Syempre doon kayo sa 60 frames per minute. Pero yung mga normal vlog na HD, 24 frames per minute is very good also. You can see that in my Taiwan content, guys. So if you haven't visit that content, watch nyo na, makikita nyo. Bongga yun. Yun. Tapos, number 4 is the stabilization, guys. So yung stabilization niya is yung pag naglalakad ka, yung transition ng camera, pag ganyan, ayan. Nakikita nyo ba? Oh. Do you see the gimbal? So, nag-i-stay siya. Tapos, napapalitan kasi siya ng iba't ibang mode. Meron siyang FPV mode. Kung gusto mo yung parang first-person view, which is the FPV mode. Meron din siyang slow-mo. Yung slow-mo talaga makikita yung sa Taiwan, yung trailer nun. Talagang kabog yung slow-mo ko. Hindi yung pang slow-mong iPhone, ha. Slow-mo talaga na, maganda at cinematic. Tapos, meron din siyang follow mode. Yung follow mode, guys, is kailangan ikabit yung phone. Or pwedeng hindi din. So, kapag naka-follow mode ka, pag tinapat mo siya sa'yo, at lumingon-lingon ka, susundan ka ng camera, guys. Ganun yun. Ang talino nito. Bongga, talino yun. Talaga, dahil nga isa siyang portable gimbal. Di ba yung mga gimbal na kita natin nalagay sa SLR, binubuhat-buhat nilang ganyan. Yun, mabigat. So, ito, dahil magaan, tapos yung stabilization niya is
bongga talaga. Kaya I love DJI Osmo. Ayan na, sponsor niyo ako, Charlie. Ayun nga, at lastly guys, yung sinasabi ko sa inyong follow mode, yung active mode niya, maganda talaga siya ipang follow ng mga bagay, lalo na kung meron kayong susundang mabilis na nagbabite, ganyan, susunod talaga yung camera niya nang hindi mo na kailangan igalaw. Dahil yung gimbal niya mismo guys ang gagalaw to follow the object na inyong gustong sundan. Okay? So there you have it guys, yan ang mga 5 things na hindi ko masyadong bet at 5 things na bet ko sa aking DJI Osmo Pocket. At saka, just so you know guys, here in Malaysia, the retail price is 1,550 ringgit. So kung gusto niyo siya i-convert sa peso, times 12 po siya. Kayo na lang mag-convert. Alright? So that's it guys. Thank you for joining me in this short user review ng DJI Osmo. So I hope to see you in my next one. Thank you for always supporting True Leisha Diaries. Until next time guys, spread happiness. Bye!